So yun na nga no, bali walang kamatayang issue, walang katapusang issue, walang katapusang mga topic about or popular topic about traffic congestion sa buong mundo no, which is Davao City nga is landed into the 8th power o ibig sabihin ano 8th spot talaga ng pangwalo na pinaka congested city ang Davao City sa buong mundo, over 500 cities all over the world. And number 14th naman ang City of Manila. So it simply means na ang Davao City is mas congested siya kumpara sa Manila, kung ang pagbabasehan natin is yung figure in the result na binigay sa atin ni TomTom Traffic Index Survey. Pero yun na nga no, bali isa talaga din to sa dahilan bakit ako nagpasyang lumipad papuntang Manila, para din talaga sa sarili ko na makita ko to confirm no na baka nga naman talaga siguro na mas traffic, mas congested yung Manila, I mean yung Davao City kumpara sa Manila. Kasi huli kong punta dito sa Manila, Kamaynilaan is October or November last year. So ibig sabihin by the month of mga November and December or first week ng January, kung kailan baka yun yung time na ginawa ang traffic index no ni TomTom. So ngayon binigyan ko ng linaw sa sarili ko kung talaga, kasi ako talaga no, parang isa ako sa hindi naman ganun, hindi man ako na bad heart, hindi man ako nasaktan, like okay lang din naman sa akin na traffic, kasi ako alam ko kumbaga parang tayo lang yan pag once na sinabihan tayong tamad ng mga tao sa paligid natin, hinuhusgahan tayo. For example lang yung natamba lagi na gamit ko na example. So hinuhusgahan tayo ng kapitbahay natin, kamag-anak o kakilala sa kung sino tayo sa paningin nila. Tapos hindi naman pala yun talaga yung tayo, hindi totoo yun. So hindi tayo nasasaktan, kasi kung meron mang nakakaalam sa ating sarili ay tayo yun no, every time na haharap tayo sa salamin. So hindi tayo nasasaktan, hindi tayo apektado, kasi hindi naman totoo yung kailang mga bintang at paratang sa atin. So just like sa Davao City, kahit pasabihin congested city ang Davao City all over the world, number 8, siya, mas more congested pa siya over Manila. So para sa akin parang wow, yun. So basta para sa akin, I still choose ang traffic situation sa Davao City, kasi nga hindi talaga siya ganun ka-traffic no, i-compare sa Manila, City of Manila or Manila somewhere no. So ngayon itong video na to dito is kuha natin to nung pinakauna, like mga first, second, third clips is coming from Marikina City ho, yun no. At ang oras naman is mga alas 9 ng gabi or alas 9, alas 10, tsaka naman linggo no. So basically wala talagang walang tao, walang traffic. I mean hindi siya consistent ng mga kalsada sa Marikina, kasi nga siya linggo. So linggo is yung mga pahinga day, vacant day, or yung rest day ho talaga ng mga tao yan. Family day, simbahan, tapos shopping mall, tapos uwi bahay, tumatambay. And ito naman yung sitwasyon sa EDSA. Kung nakikita ho ninyo, may mga sasakyan pa rin normal, kasi Metro Manila nga ho talaga, diba? So 20 million plus people no ang dumadaan talaga sa EDSA araw-araw kahit palinggo. So may mga sasakyan pa rin naman, pero smooth yung flow no. So walang traffic, walang congestion, walang stagnant. Although in some portion like mga traffic lights and intersections, may mga traffic na nagaganap, may mga stagnant or may mga natatrap, pero madalian lang siya, hindi talaga ganoon ka pang matagalan. So kasi nga linggo nga siya. Pero kapag normal days naman, or what I mean is yung mga weekdays, so talagang napaka-traffic no, heavy traffic. So super mega heavy traffic talaga ang sitwasyon sa buong Kamaynilaan. And yun lang, bali gusto kong meron sa video na to. Wala naman gusto ko lang ipakita ko sa inyo yung unang-una ganda ng Manila, kasi kahit pa sasabihin natin na mataas ang crime rates ng Manila, kahit pa sabihin natin na mataas ang kanilang air pollution index, or mababa ang air quality index nila dito sa Manila, kahit pa sabihin natin super mega traffic ang Manila, still hindi pa rin naman talaga natin maitatanggi na ang Manila City or yung buong Kamaynilaan or NCR ay meron din talaga siyang beauty no. So syempre metropolis no ng Pilipinas, pinaka-capital, first tier of the Philippines, of the country. So makita natin yung ganda din ng kalsada kahit paano, mga skyscrapers. Although kumbaga isa 'yon sa mga bagay na maganda titingnan sa Manila. Kumbaga in some point it indicates, or ito ay napapakita no, it shows progress and prosperity talaga, kasi may mga skyscrapers, may mga kahit pa nagsisilumaan na itong kanilang mga
tulay, mga flyover, yung mga overpass, kahit nagsisilumaan itong kanilang mga facilities dito sa Kamaynilaan, mga skyway, but still amazing pa rin siya tingnan. Kumbaga Philippines or Manila, kahit pa binansagan yung bansa ho natin na third world country ng mga taga western part of the world, still proud pa rin tayo kasi kapag pumupunta sila ng Manila, kasi nababago, no, yung kailangan perspective. Kasi before ba sila pumunta ng Manila, ang nasa isip nila talaga pag sinabing Manila, Philippines, basura, mountain of trashes, 'di ba? Mountain of garbages, or Smoky Mountain, mga unggoy, kumakain ng saging, nasa jungle, doon nakatira ang mga tao, walang basta yung ganun, no? Yun ang mga perspective, yun ang kalabarang understanding. Okay lang kasi maintindihan, kasi hindi naman talaga lahat din ng mga taga nakatira sa mga first world country na tawagin ay mga matatalinot, mga edukado, no? So may mga pa rin talaga, mga ignorante, para mga caveman pa rin sila, hindi nila alam na despite sa accessible na yung internet access natin sa buong mundo, napaka-hectic na natin, but still nananatili sila sa ganong uri ng pag-iisip at utak, kapasidad ng utak nila na hindi nila alam, no, yung realidad, kahit hindi sila marunong mag-research. So nakakatuwa lang siya kasi yun nga, na every time na may mga foreigner na pupunta ng Manila, I don't know kung for content purposes lang talaga nila na, wow, this is Manila. Manila is insane. I never think about this of Manila. I never heard about this in Manila. Wow, I never thought that this is how it looks like in Manila. I never thought about this kind of view in Manila. Manila is the most modern city in the whole world. Wow, amazing. So mga ganong mga content, mga thumbnail, no, sa di ko alam, minsan nakapagdududa na parang uwi naman ng iba, no, na yun, walang internet sa kanilang lugar. Tapos YouTuber, vlogger, di ba? So lang yun, for the clout lang, kumbaga, para alam kasi ng mga foreigner din kasi na ang mga Pilipino, likas sa atin na unang-una accommodating, pangalawa very cheerful, tapos tayo, no, yung parang ang love language natin is parang affirmation ba tawag doon? Yun, parang basta pupuri-purihin lang tayo dito, although alam naman natin na maganda ang lugar natin. Pag pinuri, maririnig pa rin natin sa kanila na puring-puri ng mga foreigner yung natin, yung lugar, tayo, lahat-lahat, anything na related sa atin, may connect or may kinalaman sa ating pagka-Pilipino. So tuwang-tuwa na tayo, uy, Philippines, proud Filipino here, yung mga ganun, di ba? Or kahit pa alam natin hindi maganda yung lugar natin, kahit pa alam natin pangit yung lugar natin, pangit yung may mga kapangitan tayong tagline ng mga Pilipino, pero hindi yun nila sinasabi, instead kabaliktaran, no? So sabihin nilang maganda ang Pilipinas, ito ganyan, kahit alam natin hindi ganun kaganda ang Pilipinas, hindi ganun kaganda ang Manila, no? Kahit pa sabihin natin na hindi naman talaga totoo, kahit alam natin ini-exaggerate lang nila, pero still nagpapaloko pa rin tayo, nagpapabula pa rin tayo, no? So yun nga, sabi nga nila, Filipino people is gullible kind of people, parang ganun, no? Like uto-uto. Yun, sorry, ganun talaga daw. Ganun talaga yung mga nakita, parang ang bilis lang utuin ng mga Pilipino, ang bilis lang pasakayin, no, 'di ba? Ang bilis plastikin, napapaniwala ka agad, parang ganun, no. So ito lang, ito yung point ko ngayon sa video na to. Pinakita ko lang sa inyo yung ganda ng ng kalsada ng EDSA kahit paano. At sana ganito lagi, no, walang traffic. Sana kung pwede lang araw-araw ay linggo. Yung hindi ka although bilang isang ordinaryong Pilipino dito sa Manila, hindi ko naman din ma-experience yung traffic dito sa EDSA kasi di naman ako sumasakay ng sariling sasakyan. Wala akong private cars, di ba? Hindi ako nagta-taxi sa EDSA, hindi rin ako nag-grab car. So ang sinasakyan ko lagi dito sa EDSA ay ang EDSA Bus Carousel or MRT, which is napaka-convenient, very efficient, no? So maraming salamat kang Pinoy, maraming salamat kay Gloria Arroyo, maraming salamat kay sino pa yung pasalamatan ko na presidente na may pakana nitong EDSA Bus Carousel, kasi yung mga dilawan, mga pinklawan, mga fans or supporter nitong nila Aquino administration, hindi daw talaga to kay Duterte and Tugadi ang project na EDSA Bus Carousel. So ito daw ay PPP o ano pa, di ko alam, no. So sige na, yun na, kumbaga whoever is it, no, di ba, kahit sino pa yung presidente na nagpagawa nito. So credit sa inyo or maraming thank you sa mga taga. Iba naman sabihin, wag nang pasalamatan si Duterte
Kasi pera ng taong bayan yan. So taxpayer, thank you ulit. Thank you taxpayer, ganun lang yun. So maraming thank you sa mga taxpayer. Dahil nga ito ang ganda talaga ng flow nating mga ordinaryong mga manggagawa, ordinaryong Pilipino, na kapag bumabiyahe tayo sa EDSA, hindi na umiinit ulo natin, hindi na tayo inatake sa nervyos, baka malit. Alam mo yun, hindi na sumasakit ulo natin sa sobrang gutom kasi nga ang tagal pa ng ating destination, traffic, stranded. Tapos hindi mainit, hindi maalikabok kasi nga air condition. Ang ganda ng mga unit ng mga EDSA bus carousel. So ngayon, ang umiinit ang ulo dito kapag during peak hour, rush hour, ay ang mga private vehicles owner, 'di ba? So kasalanan din naman nila 'yun. Ang ganda nga ng ang ganda na nga ng EDSA bus carousel system dito sa EDSA, pero still ayaw pa nila sumakay ng mga bus kasi nga mga entitled, mga feeling rich kid, mga akala mo sinong mga alta, ayaw makihalubilo sa mga mahihirap, 'di ba? So indikasyon din kasi yan na mahirap ang bansang Pilipinas, 'di ba? Kasi meron akong nabasa na kataga o parang kasabihan na masasabi mo talaga na napakayaman ng isang bansa kapag ka ang mga tao, ang mga citizens, ang mga constituents na may mga private vehicle ay mako-convince mong sumakay ng mga public transport system like MRT, buses, mga ganun. So dito sa Pilipinas, bakit ayaw siksikan, o bakit ayaw sumakay dito mga rich kid, mga car owner, mga private car owner, bakit ayaw nilang sumakay sa EDSA bus carousel, MRT, di ba? So in short say, sila, mga feeling alta, mga rich kid pa iba, ayaw makihalubilo sa masa. So kumbaga talaga siya, isa status, status symbol na kapag naka-public naka-public transportation ang commute, or basta public transportation system, nako-commute ka doon, so mahirap ka, parang ganun ang setup. Kapag naka-private car ka, di baling utang, di baling loan, di baling second hand, or sira-sira na, gutay-gutay na ang sasakyan ninyo nila, at least naka-private car, so belong sila sa alta de sociedad. So yun. So that's the reality in the Philippines. So yun lang, kasalanan niyo yan. Sakay kayo ng bus para hindi kayo magkanda-kanda, little-little ang buhay ninyo sa traffic sa EDSA. Parehas tayo. Alok din ako.